Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Jesus is coming soon, very soon. Are you ready? Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Jesus says, "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter into the kingdom of heaven, but only those who are doing the will of my Father." Coming again, coming again. Jesus is coming again. Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reasons of Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Ito ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay. Purihin ang ating Panginoon at ngayon po ay may live na muli tayo pag araw po ng linggo dahil dalawang beses ng linggo ay wala po tayo. Pero ngayon, praise God, at live po muli tayo at upang sumagot ng mga biblical questions sa pagkakataon pong ito. Ang petsa po natin ngayon, June 5, 2022 sa ganap na 3:00 ng hapon. Ito po ang unang araw ng linggo sa buwan ng Hunyo sa taon pong ito at kami po ay nagpapasalamat na nandyan po kayo nakantabay upang patuloy na maging kabahagi ng pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kaibigan sa usapin ng banal na kasulatan. Siyempre makakasama ko rin po bilang atin pong technical na atin pong kaagapay sa programa ang akin pong pamangkin si Andre Agruda. At kayo po ay aking patuloy na inanyayahan na huwag po kayong bumitaw. Huwag po kayong bumitaw sa buong oras ng ating pagpoprograma at pakishare po yung ating mga video na ito para may parating din sa ating mga kapatid at mga kaibigan. At yung ating pong official Facebook page ay pwede nyo pong i-follow, paki-flash Andre. Yung ating official Facebook page na dyan po ay pwede po kayo mag-post ng inyong mga katanungan sa atin pong inbox. Basta nakapila ho dyan, naka-forward ho dyan, matik ho, nakapila na ho yan. So, yung ibang ho rito medyo matagal-tagal nang hindi ho talaga na pagkukulan ng pagsagot dahil nga po sa may mga nauna ho. So, ganun pa man, kayo po ay umantabay lamang at darating ang pagkakataon naman talaga na sasagutin natin yan dahil first come, first serve basis po at salamat sa ating mga taga-subaybay at talaga pong matyaga po silang nag-antay at nag-aantay para sagutin yung mga katanungan. At ulit-ulitin ko po, dyan po sa inbox natin ha, dyan po kayo mag-forward ng inyong tanong. Pag sa comment section dyan po sa baba, medyo minsan natatabunan. Kaya mas maganda po sa inbox po tayo magtanong. Okay? Ganun din, patuloy na atin pong i-promote yung ating YouTube channel. May mga bagong uploaded video ako dyan. Pakisubscribe po ninyo at i-share din po sa ating mga kaibigan dahil ito po ang purpose natin ay para ipalaganap ang salita ng Panginoon. Mahanda ang marami po nating mga kaibigan at mga kapatiran sa nalalapit na pagdating ng atin pong Panginoong Hesus. Okay, so medyo maganda-ganda at marami-rami po tayong mga tanong natin pong masasagot sa tulong ng Panginoon. Pero ganun, bago yon, nais ko munang batiin yung mga maaga po nating mga kapatid na taga-subaybay na talagang nakantay po rito. Unang-unang nakita ko po rito ay si Brother Jackie Abugan mula po dyan sa bahagi ng Davao. Brother Steve Mac, Sister Eileen Dominguez,
Lizelle Jerry Perez, Brother Dave Thompson, Sister Malu Kuchongko, Brother Ed Kuchongko, dyan sa bahagi po ng Park Homes, Muntinlupa. Okay. Si Brother Jeremy Balani at ang kanyang buong family. Nanunood daw sila ngayon. Maligayang araw ng linggo sa inyo at magandang hapon mga kapatid. Jovi Espinosa, magandang hapon din. Brother Jaymar Madrigal. Siyempre si Brother Dennis Kit Mabulak at ang iyong buong family diyan po sa bahagi ng Australia. Si Brother Junjun Escobar Aquaveva Celes, magandang hapon din kapatid. Si Brother Dan Rivero, magandang hapon kapatid. At yan nga po, naka-simulcast sa kanya pong Hope Radio 777, yung atin pong ROF sa sariling FM station ni Brother Dan Rivero sa bahagi po ng Bicol. Okay? Si Brother Ton Gerald mula po dyan sa Japan, magandang hapon kapatid. MC Tibor, Brother si Job Albao. Okay. Norma Jelly Rogero. Yan, praise God. Liza Lagunday. Yan, Gaspar Temosa from Canada. At sa lahat ng ating mga kapatiran diyan at mga kasamahan po ninyo ay binabati ko po ng isang mapagpalang araw ng linggo. Marife Istano Bertolano. Yan, binabati ko rin po. At si Jen nanunood mula po diyan sa Albay, sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan, sa bahagi ng Albay, sa buong Bicolo, binabati ko po ang mga kapatid natin dyan. Sister Lizelle Jerry Perez mula sa Milan, Italy. Mga kasamahan sa iglesia ito nila Sister Crisa at Sister Tet Pineda. So magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Milan, Italy at sa lahat ng bahagi ng gitnang silangan, sa buong mundo, dyan po sa Canada, dyan po sa Australia, marami din po tayong tagapakinig dyan. Ito si Mary Ann Joy Mendonis naman mula sa General Trias, Cavite. Kasama binabati ko rin si Brother Greg Matias, Sister Amy, dyan po sa bahagi ng Pasig. Si Brother Mark, binabati ko rin po. Sister Adelaida Trajano, mula po dyan sa Park Homes, Muntinlupa. Okay? So, yun lang po muna at mamaya-maya, yung iba, babatiin naman po natin. At magsisimula na ho tayo, dadako tayo sa pagsagot sa mga katanungan. Okay? Bago tayo dumako doon, may pahabol dito si Brother Charles de Guzman. Siyempre, magandang hapon. Brother Rolando at si Brother Ronald Rendora sa lahat ng Rendora family dyan sa bahagi ng Pita, Bataan. Binabati ko rin po. At doon pa sa mga ibang manunood kasi yung iba sa pagdating ng gabi sila nanonood So mga sa late viewers binabati ko rin po kayo. Okay? So ngayon dadako na tayo sa panalangin para matugunan na natin ang pagsagot sa mga katanungan. Tayo po ay talaga muna sa ating Panginoon. Aming banal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat na pinagkalooban nyo kami ng panahon upang ipaglingkod ang inyong mga salita at ito'y maging walang kabuluhan kung hindi nyo po kami sasamahan. Kaya aming dalangin, Ama, samahan kami ng Santong Espiritu upang magkaloob ng karunungan, inspirasyon, pag-asa sa lahat ng aming mga kaibigan at mga kapatiran na sumusubaybay sa programa na matugunan ang kanilang mga katanungan mula sa inyong salita at kayo'y mangusap sa amin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, ang aming maranasan upang magbigay ng karunungan at patuloy na sigla ng pananampalataya. Ipagpatawad din Ama ang anumang kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so ito na. Punta na tayo doon sa mga tanong natin. Unang tanong, Andre, pakilagay kay Brother Stephen Ayala. Ito, matagal-tagal na talaga to. Literal na matagal kasi na-browse ko lang doon sa comment section, kaya natabunan, Brother Stephen. Kaya yung sa mga magtatanong doon mismo sa inbox para hindi mas matagalan. Eto, sabi rito sa tanong, sa magandang tanong. Stress reliever kasi ang rock. Kita nyo, matagal na itong tinalakay ko. Stress reliever kasi ang rock or music in general. Masarap sa pakiramdam kumbaga. Mabuti ang intensyon ng mga pastor pero inspired na pala sila ng demonyo. Pero tanong ko lang po, ayos lang ba kumanta ng worldly song o not so worldly song sa labas ng church? Yan. Maraming salamat, Brother Stephen, sa iyong magandang tanong at matagal na naipit doon sa comment section. Anyway, siyempre, mas mabuti na yung nakita natin kaysa hindi.
So ito yung matagal na nating tinalakay at sinagot, at ang ating basihan ay siyempre sa Bible at sa Spirit of Prophecy. Ano ho? Ngayon, pagdating sa usapin nga na music, ang tanong niya rito, so okay lang ba kumanta ng worldly song kapag nasa labas ka naman ng church? Ganito yan. Ano ho? Una, wala ho tayong official stand, pero meron tayong tinatawag na mga katugunan mula sa writings ni Ginang White pagdating po sa musika. Ano ho? Hindi ko lang nakuha kasi yung isang quotation coming from Mrs. White mismo, baka yung iba nating kapatid, baka nabasa yun. May binanggit si Mrs. White na meron siyang hinangaang music, pero hindi yun religious. Worldly yon, secular sa madaling salita, secular. Palitan ko yung pangalang worldly, secular. Kasi pagdating naman sa music, yung binanggit doon ni Ellen White, sayang hindi ko nakuha yung yung pinaka kung saan parting manuscript na kasulat. Basta sinabi niya, may siya siyang napakinggang musika, hinangaan niya dahil doon sa kanyang melody, doon sa kanyang harmony. Siyempre, pag sa music, kasama dyan yung rhythm. Melody, harmony, rhythm. So, kung maayos yung paggawa ng kanta, maayos yung melody niya, maayos yung rhythm niya, kahit sabihin ito'y hindi pang religious, ipinapakinggan din po yan. Lalo na yung may mga awitin, kumbaga na mga, ang tawag ay folk song or mga music patungkol sa kultura ng isang bansa, musika patungkol sa pagmulat sa isipan ng lipunan patungo sa mabuting gampanin. So may mga music bagamat hindi religious, talaga namang may quality kung pakikinggan. Kaya nga, yan nga ang binanggit nating una kanina na wala actually ang church na official stand. Pag sinabi ngang official, nakalagay yan sa ating fundamental teachings. Pero tiyak, merong sinasabi ang ating propetisa pagdating sa mga bagay na yan. Lalo na doon sa napasadahan natin patungkol sa rock music. Na yun nga, babasahin ko uli kung saan nanggaling yung quotation na yon. Pero ang punto rito, may mga music, kahit sabing secular, hindi technical na religious, pero yung laman niya, ang pagkahanay niya, ng melody niya, ng rhythm niya, maayos. Kagaya nga ng nabasa ko doon sa writings na Ellen White na nakalimutan ko lang, na may hinangaan siya at nagustuhang music na secular, hindi religious, dahil maayos yung rhythm, melody, yung pagkahanay. Okay? So may mga musiko talaga na ang intention ay para halimbawa sa kultura, sa pagmulat ng kamalayan ng lipunan, sa mga maling nangyayari sa paligid. May mga ganun hong klaseng musika, lalo na nung sabihin natin mga dekada 70 dito sa ating bansang Pilipinas, dekada 80, dekada 90, may mga quality music talaga. Hindi naman ibig sabihin na lahat na lang pag hindi religious, mali agad yan. Hindi tayo ganon. Wala naman ganon. Kasi una, si Ellen White, may hinangaang musika, hindi naman religious yon. Okay? So babalikan ko lang yung ilan sa sinabi ni Ginang White, pero nais ko munang bigyan ng pansin at may establish yung principle dito po sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 19, talatang 11, kung paano ang Diyos nakikitungo. Ito'y principle, kaya nang sabi ko, paano ang Diyos nangungusap sa isipan ng tao. At ang musika, isa po yan sa paraan ng pangungusap ng Diyos sa isipan ng tao. Pakinggan natin itong sinasabi sa Unang Hari, 19, talata pong 11. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok at sa harap ng Panginoon. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol. Ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. At pagkatapos ng lindol ay apoy. Ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. Napansin niyo po itong tagpo na kung saan si Elias ay nakipagtagpo sa Panginoon sa bundok ng Horeb. At sinabi nga sa kanya ng Panginoon, tumayo ka diyan sa ibabaw ng bundok at daraan ng Panginoon. Ngayon, inakala ni Elias na nung dumaan ang Panginoon, sa pamamagitan ng, hangin, malakas na hangin. Akala ni Elias nandun ang Panginoon, pero ang Panginoon wala doon sa hangin.
Pagkatapos nun ay yung lindol, yumanig ang paligid, ngunit ang Panginoon wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol, apoy. Pero ang Panginoon wala doon sa apoy. Napansin niyo yung mga extravagant na yon, kumbaga parang matinding entrada, hangin, lindol, apoy. Pero wala ang Panginoon doon sa mga extravagance na mga entrada, kundi sa isang marahang bulong na tinig. Still small voice. At tuloy natin ang basa. At nangyari nang marinig ni Elias, ay tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib. At narito, dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, ano ang ginagawa mo rito, Elias? So, yun na nga. Sa pamamagitan ng marahang bulong na tinig, doon nakipag-usap ang Panginoon. Hindi doon sa mga magagarbong kapamaraanan. Ingay, lakas ng hangin, lindol, apoy. Hindi ganun pag nakipagtagpo ang Panginoon at nangusap sa kanyang mga lingkod. Sa pamamagitan ng marahan. Kumbaga, it denotes solemnity. Solemn. Still, small voice. Kasi nga tayo, kaya nga mayroon tinatawag na meditation. Nagmi-meditate ang tao. Inaayos niya yung kanyang isipan para marinig ang tinig ng Panginoon. Maramdaman niya ang pangungusap ng Panginoon sa kanya. Of course, by principle, it is an active type of meditation. Hindi po yung passive, kagaya ng mga yoga. Hindi ho sa ganyan nakikipag-usap ang Panginoon, kundi sa active na isipan mo. Buhay ang isip mo. Kagaya nga nitong si Elias. Still small voice ng Panginoon, din tinakpan niya yung kanyang mukha. Dahil doon ang Panginoon nagpapakita. Solemnity. Doon ang Panginoon nangungusap sa tao through solemnity. Ngayon, apply sa music. Dahil sabi ko nga, principle ang paraan natin kung bakit binasa natin yung tagpong yun na pakikipag-usap ng Diyos kay Elias, hindi sa extravagance, kundi still small voice, marahang bulong na tinig. Pagdating ho kasi sa musika, balikan natin ho sa Selected Messages, Book 2, page 36, sabi ni Ginang White, every uncouth thing will be demonstrated. There will be shouting with drums, music, and dancing. The senses of rational beings will become so confused that they cannot be trusted to make right decisions, and this is called the moving of the Holy Spirit. Ito'y prophecy ni Ginang White na nakita niya. Na darating ang araw, lahat ng hindi maayos na kapamaraanan pagdating sa pagwo-worship sa Diyos ay mararanasan ng sanglibutan. Lahat ikang uri ng sigawan na may drums pa at yung mga sayawan kasama ng musika ay mangyayari yan. Ito'y bahagi ng mga last day events. Pero yung senses ng tao, pagdating sa mga ganitong kapamaraanan ng pagpuri sa Diyos, ay lalong, kumbaga, nako-confused. Naguguluhan kasi ingay po yan Dancing, shouting, with drums. So, it is a bedlam of noise, kaingay yan, at nako-confuse ang isipan. Next, ito ho, pakilagay yan, Ray. The Holy Spirit never reveals itself in such methods, in such a bedlam of noise. This is an invention of Satan to cover up his ingenious methods for making of none effect the pure, sincere, elevating, ennobling, sanctifying truth for this time. Yung banal na Espiritu ika ay hindi niya inihahayag ang kanyang sarili sa ganong kapamaraanan. Yung kaingay, yun umano, ayon kay Ginang White, ay invento ni Satanas. Yung ganong uri ng paraan ng musika at pagpuri sa Panginoon. Sigawan, sayawan, at talagang matinding tugtugan. May mga drum set. So iyan ikay nagko-confuse yung isipan ng tao. Kaya nga, nakikita natin sa writings ni Ginang White, ayon din sa prinsipyong binasa natin, sa tagpo sa panahon ni Elias nang nakipag-usap sa kanya ang Diyos, still small voice. Kasi ang Holy Spirit, hindi niya inihahayag yung kanyang sarili sa kaingay. Kaya nga, nandoon yung isipan ng solemnity, pagiging solemn, pagdating po sa pagbibigay ng usapin sa pakikipag-usap ng Diyos sa tao. Kaya nga, yung mga kaingay na musika
ayon sa kay Ginang White na propetisa ay imbento ni Satanas. Mas maniniwala ho talaga ako kay Ellen White dahil yun ang sinabi ho ng Diyos sa kanya. Ito, tuloy natin. Better never have the worship of God blended with music than to use musical instruments to do the work which last January was represented to me. Would be brought into our camp meetings. The truth for this time needs nothing of this kind in its work of converting soul. So mas mabuti pa sa pagsamba o pag-worship sa Diyos, hindi na samahan ng mga ganong uri ng musika. Hindi na kinakailangan na samahan ng mga ganong uri ng musical instruments na nabanggit niya kanina, katulad ng drums. Mga kaingay ho, nagbibigay ng ingay. At yun ay pinakita na vision kay Ellen White. Ito, nabanggit yung buwan doon sa kanilang camp meeting. Ipinakita ng Diyos sa kanya na magaganap yan. At ito'y tinalakay na natin sa kabuuan, lalo na nung kung kailan pumasok yung tinatawag na charismatic type of worship. Yun na nga, yung kompleto ng mga instrumento na nagbibigay ingay sa pagsamba. Yun po ay bahagi nung pinag-usapan doon sa yung uri ng music, ang sinasabi natin dito sa evangelicalism, yun yung charismatic style of worship, ay sinimulan pa yan doon sa Vatican Council noong 1960s. Tinalakay ko na rin ho yan. So nandyan lang naman yung mga video dyan. So ito, kumbaga nilalawakan ko lang para doon sa kaalaman ng ibang hindi marahil na panood yung ating pagpapaliwanag doon, at eksakto naman dito sa tanong ni Brother Stephen na yun nga, kung hindi naman religious, lahat ba ng music na secular ay hindi karapat dapat pakinggan? So nasagot na natin, mayroong mga musikang kapag maayos yung kanyang pagsasagawa, lalo na yung laman niya, yung content, yung mensahin niya, pwede naman pakinggan yan kahit hindi religious, basta may mensaheng makabuluhan yung nagbibigay ng leksyon sa tao. Ganun ho yun. So, pagdating talaga sa mga kaingay, lalo na nga yung rock music, si Ellen White ho mismo nagsabi, hindi. Kasi I for one, alam ko naman yan, alam ko pinagsasabi ko kasi galing ako sa mundo din na yan, ng rock music. Ay talagang matindi ho, iba ho ang espiritu pag ikay nandyan. So, pagpasok ko nga bilang Adventist, unti-unting nabitawan natin yon sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Iba ho ang mundo na yan. Alam ko ho yan, kaya hindi ho ako nagsasalita rito by theory. Alam ko yan dahil yan ang pinanggalingan ko. So, ibang espiritu meron dyan. Alam ko yan, sinasabi ko ho sa inyo. Okay, so tuloy lang natin, Andre. Isa pa, sabi ni Ginang White. A bedlam of noise shocks the senses and perverts that which, if conducted aright, might be a blessing. The powers of satanic agencies blend with the din and noise to have a carnival, and this is termed the Holy Spirit's working. Yung bedlam of noise, yung kaingay-ika, shocks the senses, kaya nagiging mapurol ang isip sinashock yung senses. Kahit sa pag-aaral ngayon sa science, napanood ko yung isa nating medical doctor, nakalimutan ko lang yung pangalan, in-explain niyang mabuti yan. Yung pagdating ho dyan sa mga pinapakinggan, kung anong dulot sa mga cells natin sa utak dahil merong reaction yan Pinakita niya yung sa graph kung gaano kabilis at kung paano na nagiging dull, nagiging mapurol yung isip ng tao na magkaroon ng analytical sense doon sa kanyang pinapakinggan kapag malakas at yun yung laging pumapasok sa kanyang isip. Pinapakita niya doon sa graph na apektado yung senses. So itong sinasabi ni Ginang White dahil galing sa Diyos, supported din ng science. Doktor mismo, nakalimutan ko lang yung pangalan na yun na nag-explain yan with scientific na presentation. So kaya itong sinasabi na ito galing sa Diyos, kaya totoo ho ito Kaya yung bedlam of noise, yung kaingay, sinasyak talaga yung senses natin at iniiba, nababaluktot yung takbo ng tinatawag na perception ng tao. Kasi kung nagagawa sana ng tama, blessing ang magiging dating sa tao noon. Kaya yung kapangyarihan ng satanic agencies, hinahalo niya yung kaingay na ito na parang isang carnival, ayon nga ho rito. At ginagamit nila ito at ipinapatungkol na ito daw ay gawa ng banal na espiritu. Ngayon, yun na nga yung binanggit natin kanina,
from 1960s doon sa Second Vatican Council, nung talagang umalagwa na at naging malawak yung tinatawag na evangelistic type of worship, yung evangelicalism, yung charismatism ang tawag, talagang gumagamit ng ganung uri ng mga instrumento at iniukol nila yon na yun daw ay gawain ng banal na espiritu. Kita nyo, 19th century pa sinulat ni Ellen White, nagkaroon ng katuparan yung mga idea na yan nung ipinasok na ito sa evangelical type of music, sa kanilang service, sa kanilang worship. Inuukol nila yan, nagawa daw yan ng banal na espiritu. At yan din ang sinabi noon nung nabubuhay pa si Pope Francis. Pinakita ko naman po sa inyo yung mga dokumento na yan. So, nire-recite ko na lang yung iba. So, yan o yun. Kaya magiging mapanganib kapag doon tayo nakafocus sa mga music type na nagbibigay ng ingay na nagiging mapurol yung ating perception at hindi na natin naririnig yung bulong ng banal na espiritu. Kagaya nung karanasan ni Elias, yung marahang bulong na tinig. Ngayon, dadagdagan ko pa ha. Kaya sabi ko, palalawakin ko ito para doon sa talagang gustong pag-aralan at matutunan yung mga prinsipyong aking babasahin, makakatulong ito sa inyo na maging blessing sa inyo at sa inyong pamilya. Kasi ngayon, parang sa postmodern world natin kasi ngayon, parang anything goes. Kahit ano, pwede mo na lang gawin. Kahit mananampalataya, ganun na yung takbo ng isip. Tingnan nyo pagdating sa music, selected messages, book 3 naman tayo. Page 333, ito ang sinasabi. It is not safe for the Lord's workers to take part in worldly entertainments. Association with worldliness in musical lines is looked upon as harmless by some Sabbath keepers, but such ones are on dangerous ground. Kita nyo, pagdating huika dito sa pakikihalubilo sa musical lines na nakaukol sa worldly entertainments, di ba? Ang sanglibutan may mga iba't ibang entertainment na ginagawa, lalo na pagdating sa music. Ang sabi ni Ginang White, hindi tayo magiging magiging mapanganib yung atin pong kalagayan kung makikibahagi tayo diyan. Yan yung mga, di ba, nauuso ngayon yung mga, siyempre matagal nang ginagawa yan yung kompetensya pagdating sa music, yung sa mga contest ba. Sa mga contest, sinasabi, yan ang pinapatungkol rito na hindi dapat yung lingkod ng Diyos ay nakikibahagi sa worldly entertainments. Pakibalik nga yun, Andre. Hindi daw safe para sa manggagawa ng Panginoon na makibahagi sa worldly entertainments. Kasi yung pakikihalubilo with worldliness in musical lines ay alin daw? Tinitingnan ng ibang mga kapatid na harmless naman yan. Wala namang midudulot na masama sa atin yan kahit sumali ka sa mga ganyan. Pero iba po ang ipinakita ng Panginoon kay Ginang White kasi yung prinsipyo po dito ay pakikihalubilo mo sa tinatawag na galaw at sistema ng sanglibutan na nakikihalo ka sa ganyang mga gawain. So yan po ay warning sa bawat isa po sa atin. Yung iba nga, ito, sinabi na ni Ginang White, yung ibang Adventist, sa tingin nila walang masama dyan, pero ito nga, negative ang tingin ng atin pong propetisa. Tandaan natin yung prinsipyo ng Bible. 2 Kronika 20:20, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya din naman kayo sa kanyang mga propeta, at kayo'y giginhawa. So pag tinuturing nating propetisa si Ginang White, di dapat pakinggan natin yon. Ay matutunan natin yung mga prinsipyong tama. May an example si Ginang White, no, na isang kapatid, siyempre hindi naman binigay yung buong pangalan kasi dumaan na ito sa editing. Eto, pakilagay Andre, same page pa rin yon. Brother Yu has a good knowledge of music, but his education in music was of a character to suit the stage rather than the solemn worship of God. Singing is just as much the worship of God in a religious meeting as speaking. Yan. Yung meron dyan binanggit na isang kapatid na may kaalaman pagdating sa musika, pero yung kanyang natutunan sa musika ay may kinalaman sa karakter na ayon sa entablado ng sanglibutan kaysa doon sa solemn na paraan ng worship. Yan. So,
Si Mrs. White, alam niyo niya yung prinsipyo ng pagkakaiba ng music, yung musika ng sanglibutan, sa musika o sa solemn na sagrado sa harap ng Diyos. May kaalaman siya doon dahil sinabi ng Panginoon. Yung pag-awit ika ay kapareho yan ng pagsamba kung paano yung pagpakikinig natin ng sermon o pagsasalita. Pinaparaphrase ko na lang. Yung pag-awit ho, kasing uri din yan nung ating pagsasalita during sermon. So yung awit, tinutulad din yan sa sermon. Pero kung style ng awit na ginagawa mo ay style ng entablado ng sanglibutan, dapat maintindihan natin yung pagkakaiba ng entablado ng sanglibutan. Doon ho sa mga nag-uukol ng paglilingkod sa Diyos, magkaiba ho talaga yan. Kahit naman sa mga expert, pagdating sa musika, lalo na sa loob ng ating iglesia, yung mga music leaders natin, nakikita nila yung pagkakaiba ha. Yung music leaders natin, na alam nila yung tinatawag na conservative type of music na dapat lang meron dito sa church. Alam nila yung birit, alam nila kung ano yung mga arte ng entablado ng sanglibutan. Kaya ako'y natutuwa sa mga ganong music leaders na naiintindihan yung sinasabing ito ni Ginang White. Dahil ho, kinakailangan nga bigyan ng pagkakaiba yung banal at karaniwan. Ganon din pagdating sa music, meron ho talagang pagkakaiba yung style ng musika ng sanglibutan na hindi mo dapat ihalo sa musika na solemn. Kaya ngayon yung type of worship ng Adventist sa kabuuan solemn. Bagamat wala tayong official stand, pero sinabi ko nga, meron naman tayong mga writings ni Ginang White at yung iba nating mga leaders na conservative pagdating sa music, conservative in a sense na pinapanatili nila kung ano yung nagbibigay kaluguran sa Diyos base sa sinasabi ng Biblia. Kagaya nung in-example natin ng paraan ng pakikipag-usap ng Diyos kay Elias. Still small voice. Para hindi yung tinatawag na confounded ka, yung tinatawag na nakukonfuse ka sa kaingay. Kaya nga ang Panginoon duman sa hangin, sa apoy, sa lindol. Wala doon ang Panginoon kasi kino-confuse yung isipan mo dahil doon sa matinding galaw ng paligid, hangin, lindol, pati apoy. So, ang Panginoon nakikipag-usap sa marahang bulong na tinig. Kaya sabi ni Ginang White again, the Holy Spirit never reveals itself in such a bedlam of noise. Kaya solemn ang binabanggit ni Ginang White. Solemn worship. No? Isunod pa natin ito, Andre. And any oddity or peculiarity cultivated attracts the attention of the people and destroys the serious, solemn impression which should be the result of sacred music. Kaya nga dito, nakaka-attract ho, nakaka-inganyo sa mga tao yung kaibahan nung solemnity, yung kaibahan at peculiarity kung kinocultivate or yun ang ipinagpapatuloy nating gawain, practice. I-cultivate nating patuloy yun. Yun ang nagdadala ng attraction sa tao. At hindi yung kapamaraanan ng sanglibutan pagdating sa musika. Isa pa, kaya sabi ko, pinapalawa ko ito, Brother Stephen, no? Bodily exercise, profiteth little. Everything that is connected in any way with religious worship should be dignified, solemn, and impressive. God is not pleased when ministers professing to be Christ representatives so misrepresent Christ as to throw the body into acting attitudes. Ito. Kasi nakita ni Ellen White yung galaw ng ibang kapatid, kaya in-example niya si Brother Yu. Siyempre, hindi pinangalanan kung sino yon. Yung bodily exercise, kasama na yung galaw ng katawan habang umaawit. Dapat pagdating sa religious worship, dignified, solemn. Solemn, dignified, and impressive. Ayan ho, hindi yung kung ano-anong arte yung gagawin mo. Umaawit ka lang, ang dami-dami po pang gustong mangyari sa galaw ng katawan. Isa pa, the very same may be said of singing. You assume undignified attitudes. You put in all the power and volume of the voice you can. Ito na. Uso na rin pala sa panahon nila. Siyempre, matagal na yung mga birit-birit na yan Yun ang tawag ni Ginang White sa mga yung volume ng boses, talagang hinahataw mo. Ang banggit ni Ginang White dyan ay undignified attitudes. Lalo na kung usapin kasi dito, pag-worship mo sa Diyos. Okay? Isa pa, you drown the finer strains and notes of voices more musical than your own. This bodily exercise and the harsh
loud voice makes no melody to those who hear on earth and those who listen in heaven. Ayan. Kumbaga yung finer strains and notes ay talagang nire-raise mo ng mataas. Ha? Ang nangyayari ho dito, ito ang tawag niya bodily exercise at yung harsh, loud, malakas na boses na hindi nagbibigay ng melody. Kaya nga 'di ba, nabanggit ko sa inyo kanina, merong napakinggan sa Ellen White na music na hindi naman religious, hinangaan niya dahil sa melody. Sama muna diyan yung harmony at yung rhythm kasi may mga artist talaga magaling gumawa, no? At ang napakahalaga doon, yung yung laman, yung content ng mensahe na nagbibigay ng mga positibong isipan, hindi yung mga awitin na talagang rampant ngayon, nagbibigay ng bagbag na damdamin sa halip na pasayahin ka lalo kang palungkutin, masyadong emotional. So hindi ho magandang uri ng music yung mga ganon dahil hindi ho yan nagbibigay ng positibong isipan sa maraming mananampalataya. Kaya dito sabi ni Ginang White, yung malalakas na boses na hindi nagbibigay ng melody, yung mga nakakapakinig niyan dito sa lupa at maging sa langit talagang hindi gugustuhin. Tingnan nyo, dagdagan pa natin ang sabi ni Ginang White. This singing is defective and not acceptable to God as perfect, softened, sweet strains of music. There are no such exhibitions among the angels as I have sometimes seen in our meetings. Yan. Yung awitan ay magiging depektibo at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kapag ganun ang kapamaraanan na talagang kaiba, hindi maayos. Kaya yung ganong uri ng sobrang tinataas mo yung boses mo, walang ganong exhibition kahit sa mga anghel. Kaya nga itong binanggit ni Ginang White na ginawa ng isang kapatid, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi iba ang sinasabi nga ni Ginang White, intablado ng sanglibutan, iba yan. Doon mismo sa ikaw ay manggagawa ng Diyos, pagdating sa musical lines, dapat angkop doon sa pagsamba sa Diyos. Sacred, solemn, hindi katulad ng entablado ng sanglibutan. Magkaiba nga ho kasi ang turo ng sanglibutan sa turo ng Diyos ayon sa unang Korinto 2:13. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos. Yun ho ang pagkakaiba nun. Maging sa musical lines, merong katanggap-tanggap sa pandinig ng Diyos at syempre, obvious yung hindi katanggap-tanggap sa pandinig ng Diyos. Last, nababasahin ko po. Such harsh notes and gesticulations are not exhibited among the angel choir. Their singing does not grate upon the ear. It is soft and melodious and comes without this great effort I have witnessed. It is not forced and strained, requiring physical exercise. Kaya yung mga talagang harsh harsh notes, yung mga matitinding nota na ito kasama ng gesticulations, ay hindi yan ginagawa ng mga choir doon sa langit ng mga anghel. Yung kanila ikang awitan ng mga choir doon sa langit ng mga anghel ay masarap pagdating sa pandinig. Yung melody niya kasi maayos. Hindi yung pinipilit mong ibirit. Yung mga birit-birit pang dito yan sa sanglibutan. Walang masama yung sa pangsanglibutan. Siyempre kanila yun espiritu ng sanglibutan nagturo nun Pero pagdating sa Diyos, wag nating i-blend yung mga ganong uri ng bagay dahil hindi, masakit talaga. Kahit ako siyempre ako dati sa rock music, sanay ako sa maiingay. Kaya nga umalis na ako doon, pagdating ko sa loob, ganyan pa rin, may birit-birit pa rin. So kaya yan din ang sinasabi ni Ginang White. Di ba? Yung mga anghel sa langit, pag nag-awitan, hindi nila pinipuwersa. Kaya hindi strained yung kanilang mga boses na nagre-require ng physical exercise. Di ba? Ganun yun. Yun yung pinalawak lang natin, brother Stephen. Pinalawak lang natin. Pero doon nga sa tanong mo, hindi lahat ng secular music ay masama. Wala naman ganun tayong tinuturo dyan. Kasi again, Mrs. White mismo, nung may napakinggan siyang music, secular, hinangaan niya dahil maganda raw yung melody. So, nakadepende yan sa paggawa ng music, lalo na yung content. Ibig sabihin, yung mensahe ng music, yung harmony, yung melody, at rhythm, dapat nagra-rhyme ho yan. At masarap ang dating sa tenga, lalo na yung mensahe. Okay? Yun po yung ating sagot doon na kapatid na Stephen. Next, Andre, galing kay Clarizel Quezon.
Okay po ba na huwag makijoin sa Christmas at Eastern program ng church natin? Wala naman po yun sa Bible. Okay, gaya nito, na-recover ko lang ito sa mga comment section natin, kaya sabi ko natatabunan. Pag doon sa inbox, mas kitang-kita ko na agad. Kaya doon po kayo mag-forward ng tanong sa inbox natin. So, sabi nga po niya doon sa tanong, kung okay ba makijoin doon sa Christmas at Easter program. Siya na rin mismo magsabi, yung kapatid, wala naman po yun sa Bible. Wala nga yun sa Bible, kapatid. So, kaya, hindi okay yun eh. Tingnan, basahin natin sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 4, talatang 6. Sabi rito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yeah. Dapat matuto tayo na huwag, magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Meaning kung ano yung sinasabi ng Diyos sa Bible, yun lang ang ating susundin. Maliwanag naman sa tanong ng kapatid, Christmas party. No? Easter program. Ang Easter program yan yung celebration nga ng pagkabuhay ni Kristo, kaya taon-taon yan ginagawa, no? Easter program. Si Kristo matagal ng, kumbaga 2,000 years ago, nabuhay na siya doon. So hindi naman sinasabing i-celebrate natin yung kanyang pagkabuhay na yun nung nangyari yun nung linggo, 2,000 years ago. Ang sinicelebrate natin, yung katotohanan na si Kristo nga'y nabuhay. Dahil kung hindi nabuhay si Kristo, ayon kay Pablo sa unang Korinto 15:17, quote ko na lang, kung hindi nabuhay si Kristo, tayo ay nasa ating mga kasalanan pa. Meaning wala na tayong pag-asa. Kaya ang pinaka-core ng doctrine ng Christianity is about the resurrection of Jesus. Yun yung katotohanang nangyari sa kasaysayan at yun yung pag-asa natin na tayo, bagamat mamatay, halimbawa, hindi pa dumating si Kristo, nalagutan na tayo ng hininga, mayroong pag-asa ng pagkabuhay muli. Basta tayo'y sumampalataya lamang sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nga nabuhay siya. Yun yung isipan na prinsipyong dala-dala natin habang nabubuhay. Hindi yung isi-celebrate mo lagi taon-taon yun. Wala naman sinabi ang Panginoon na i-celebrate mo yung taon-taon. Ganon din yung Christmas na yan, na matagal na nating sinagot yan. Meron ho akong topic niyan, nasa YouTube na rin yan. Panoorin nyo na lang po. Kaya, eto na, okay po ba na huwag makijoin? Kaya nga, yan yung decision mo. Basta ang prinsipyo, huwag kang humigit sa mga bagay na nangasusulat. Ganun ho yun. Ngayon, pagdating ho kasi sa mga company, no? Sa mga company, merong mga tinatawag na party sila, pero ang tanong kasi dito ay church natin. Siyempre dapat sa church natin, walang isipan na Christmas party yan. Hindi dapat ganun yun. Pwede nating sabihin year-end, nagsasaya tayo kasi eto, sama-sama pa rin tayo sa buong taong nakalipas, talagang ang blessing ng Panginoon, ating nararanasan sa ating mga buhay. So yung mga kapatid, nagkakaroon sila ng tinatawag na pagpupulong at siniset nila yung petsa kung kailan magaganap yung year-end celebration sa pagtatapos ng taon. Huwag natin gawing Christmas party dahil wala naman tayong ganung belief kasi. Ngayon, balikan ko lang doon naman sa mga nasa company. Natural, pag sa company nyo yan, alam mo naman kung ano yung totoo. Wala naman problemang makijoin ka doon. Lalo na sa inyong tinatawag na, kasi sa mga company, part din yan ng pinaka-year-end nila. Kaya kanilang pagpapasalamat. Pero ikaw, halimbawa, hindi ka naman naniniwala doon dahil wala sa Biblia, hindi ka pumupunta doon, nakikisama sa iyong mga kaopisina dahil naniniwala ka doon. Pumupunta ka doon dahil yun nga po yung itinalaga ng company ninyo na dapat ka ring, kumbaga, part ka ng company, so wala namang masama na makisama ka doon sa kanila. Hindi ibig sabihin nakikisama ka, nakikijoin ka na. Hindi naman ganun yun. Okay? So, dapat maintindihan din natin yun. Kailangan maging balance lang yung isip natin. No? Maging balance lang. Hindi ka pumupunta doon sa company ninyo, sa kanilang Christmas party dahil naniniwala ka na dapat i-celebrate ang Christmas. Hindi naman ganun yun. Okay? So, yun po ang ating sagot doon. Next question. Galing kay Brother Nice Navarro.
Happy Sabbath po, Bro Melvin. Tanong ko lang po, paano po natin ipaliliwanag ang authenticity ng banal na kasulatan sa mga hindi po naniniwala sa Bible at sa Diyos? Salamat po sa pagsagot. Ito, gaya nito, matagal na ring tanong to. Anyway, ito, sagutin natin to. Paano daw ba ipapaliwanag sa iba na hindi naniniwala na ang banal na kasulatan ay authentic? Ibig sabihin, tunay. Pakita lang muna natin, ito yung issue ng is the Bible reliable? Okay? Pakita lang muna natin yung mga iba't ibang version ng Bible, Andre. Yan. Plus mo lang. Yan. Di ba, napansin nyo dyan, iba-iba yun. May Holy Bible, mayroong Maxwell Leadership Bible, may Amplified Bible. Kaya ang dami-daming, sabi ng iba, ng ibang relihiyon, kita nyo, sa mga Kristiyano, iba-iba yung Bible ninyo, ang dami. Kinakailangan maintindihan natin mga kapatid na ang Bible iisa lang. Ang Bible o ang salita ng Diyos, isa lang ho yan. Yan yung Turan, Nevim, Ketubim, yung Old Testament natin ngayon, at yung canon ng New Testament. Dali, umuuga Yung canon ng New Testament at yung Hebrew Bible, which is Turan, Nevim, Ketubim. Isa lang ho yan. At composed nga yan ng 66 books, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Isa lang yan. Etong mga pinakita po natin, yan po ang tawag dyan, mga versions ng Bible. Okay? So bakit kailangan ng versions? Kasi nga ang mission, ipangaral ang ebanghelyo ng Diyos sa buong sanglibutan. At sa buong sanglibutan, iba-iba ang lengguwahe ng tao. Iba-iba ang dialect ng tao. Kaya sa dialect, speaking of dialect, dito sa ating bansang Pilipinas, ang national language natin, Filipino, pero may mga dialect tayo, Bisaya, Ilocano, Ilonggo, Bicolano, Kapampangan. So may mga versions ang Bible sa iba't ibang dialect or lingwahe pang buong mundo. So hindi ibig sabihin na iba-iba yung dialect, iba-iba yung version, translation ng Bible, marami ng Bible. Hindi. Isa lang yung Bible na pinagkunan yan. Yan nga yung Hebrew Bible at yung canon ng New Testament. Ngayon, authentic ba yan o tunay? Of course tunay yan. Of course authentic yan. Bakit? Dumaan ho tayo sa tinatawag na science of translation. Dumadaan ho ang Bible o dumaan ang Bible sa tinatawag na masusi at masikap na pagsasaliksik para makita kung yung sinulat noon, panahon ni Moses at ng mga propeta, yan pa rin ba yung mensahe na sinulat noon na nakarating ngayon? Yan pa rin ba yon? Yan yung paraan ng tinatawag na science, ng investigation. At ang tawag nga po dyan na sinasabi nating dumaan sa masusing pag-aaral ang Bible ay yung tinatawag na historiography. Ngayon, yung iba ho na hindi Kristiyano, meaning ibang reliyon, hindi Kristiyano, na hindi dumaan sa science of investigation, wala ho kayong karapatang sabihing mali-mali ang Bible. Dahil una, wala nga po kayong alam kung paano nakarating ang Bible mula sa kanyang autograpa. Ibig sabihin ng autograpa, yun mismo yung sulat kamay, katulad nila Moises at ng mga propeta. Kung wala kayong alam, una sa autograpa and then sa historiography, mas maganda ho, silence. Because silence is eloquence. Kasi yung nagkakaroon ng pagkakamali yung mga tumutulig sa hindi yung authentic ang Bible kasi wala na yung original. Sipin nyo yan. Obviously ho, talagang ayan na naman yung matatawag natin dyan na na Dunning-Kruger effect. Yung nagmamarunong sa isang bagay na hindi naman sila competent doon. Yun po ang Dunning-Kruger effect. Yung nagmamarunong kumbaga, umabot sila doon sa mountain of stupidity, hindi naman nila alam kung paano yung proseso dito. Ngayon, pag binalik sa kanila yung proseso, nagagalit sila dahil, hindi naman ganyan ang proseso namin dito. Ayun ang purpose. Kung ayaw nyo doon sa tinatawag na ibabalik sa inyo yung proseso kung paano ginamit ang Bible, wala kayong karapatang tuligsain ang Bible. Is that fair? Of course, that is fair. Dapat bago natin tuligsain ang isang bagay, meron tayong competence. Alam natin yung sinasabi dapat natin. Kung wala kayong competence sa science ng pagdating ng Bible sa kapanahonang ito, wala ho kayong competence pagdating sa ganyang bagay, mas maganda tumahimik na lang kasi ang tawag diyan Dunning-Kruger effect.
ipapaliwanag ko rin ho pag umabot pa dun sa tanong yung ano ba yung Dunning-Kruger na yan. Obviously, yan nga yung wala kang competence pero pilit mong ipinapaliwanag ang isang bagay na hindi mo kabisado. That is Dunning-Kruger effect. Kaya nagmumukhang stupid, mountain of stupidity ang tawag doon. Okay? So, eto, balik tayo. Ang Bible, of course, isa lang yan. Eto ay nanggaling, itong mga translation sa iisang Bible. Ayan, pinakita na natin. Merong King James Version, may New King James Version, may Amplified Bible, at iba't iba pa. Pero lahat ng yan, translations at version. Ngayon, merong tinatawag ho kasi na science of translation. Sa science of translations pa lang, nagkakaintindihan ho dyan yung mga scholars ng mga Christians. At anyway, pagdating sa pinag-uusapang scholar, magkakaiba ang Christian scholar dahil sa methodology. Sa Christian scholar na conservative, meaning, andoon pa rin siya sa linya kung paano inuunawa at ano yung patas na paraan ng pagsalin ng salita mula sa Hebrew at Grego. Mayroon siyang linyang dinadaanan. At yun yung mga tinatawag na methodology na mayroong kaibahan sa ibang Christian scholar din. Kasi sa ibang Christian scholar, iba rin yung methodology nila. Especially when it comes to interpretation. Yun na nga, sa kanila, ay historical critical, dito naman sa conservative scholar, historical grammatical. Bakit, Brother Melvin, may mga labeling yan? Siyempre, para mas madali nating maintindihan, nililabel natin yan. Dahil nga, meron ding sarili ho talagang methodology, magkaibang methodology yan. So, papaano mo mabibigyan ng pagkakaiba yan kung hindi ka maglalagay ng label? Ang paglalagay ng label, principle ho yan, kahit sa mga produkto, dapat may mga labeling yan. Dahil kung walang labeling yan, hindi mo malaman kung alin doon yung dapat mong tangkiliking produkto, kailangan mong gamitin produkto. Pagdating halimbawa sa pagkain, kung hindi mo alam ano yung mga ingredients niyan at kung anong uri ng produkto ang pinagmulan niyan, so napakahalaga yung labeling. Pagdating din dito sa usaping ito, may mga labeling at diyan nga po nabibigo yung mga tumutulig sa Biblia dahil hindi nila kabisado yan. Di ho ba? So, pagdating sa science of translation, merong at least na 3 uri ng pagsasalin. At yan ang ipinagkakamali ng maraming tumutulig sa Biblia. Ano ho? Na ang iniisip nila dahil ito yung salin dito at iba naman yung sinasabi sa kabila, mali-mali na law ang Bible. Yan nga ang problema ho sa hindi competent. Kaya nga tawag natin Dunning-Kruger effect. Meron sila. So, ngayon, sa science of translation, meron tinatawag na literal translation or word for word. Okay? Mula halimbawa sa Hebrew language, sa Greek language, isasalin sa Pilipino, sa English o kung saan man. So, merong uri ng translation na ang tawag literal. Ngayon, ang literal ho, okay lang yan, magsalin ka ng literal translations. Kaso, may mga peculiarity ho kasi ang language. May mga kaibahan, pagkakaiba. Wala hong pare-parehong style ng language ang bawat nasyon. Bawat lahi sa buong mundo, may peculiarity. Ibig sabihin, may pagkakaiba. So, kapag pinag-usapan yung literal or word-for-word translation, magiging mahirap ho yan doon sa mga bumabasa. Lalo na sa ating contemporary kung literal ang paraan ng paggamit mo. Bibigyan ko ng halimbawa. Di ba? Kung paanong nagkakaroon ng problema kung dahil sa literal translation. Pero bago ko muna bigyan ng example, idugtong ko lang yung 2 pa na nabanggit natin dahil 3 yon. Literal, yung isa, dynamic equivalence. Pag sinabing dynamic equivalence, yung meaning ng salita mula sa Hebrew o Greek, tinatapatan niya ng salita na maiintindihan sa contemporary. Ibig sabihin, maiintindihan ng mga mababasa, especially sa ating 20th or 21st century. Yun yung dynamic naman. Yung equivalent ng translation, yung mahahagip at maintindihan. Pero, meron talagang mga, sabi ko nga, yung peculiarity. So, kinakailangan, maingat ka rin doon sa iyong dynamic translation. Pero, yun ang pangalawang science of translation. At yung pangatlo nga, paraphrase. Yan. Pag sinabing paraphrase, nandyan na yung idea ng amplification. Pag sinabing amplification, yung salita mula sa Hebrew o salita mula sa Greek, pinapalakas mo. Kaya nga amplify, di ba? Yung sa audio, amplifier. Ang purpose nun, pinapalakas mo.
May mga paraphrase translation na gusto nila kung ano yun mismo sinabi sa Hebrew, sa Greek, palalakasin nila. So nagdadagdag sila ng mga salita para maiparating yung lakas ng sinasabi nung original na salita sa Hebrew at sa Greek. Yan. So yun po yung tatlong yon. Literal or word for word, dynamic equivalence, at yung paraphrase. Ngayon, balik tayo doon sa magiging problema. Anyway, magiging problema lang yan, yung translation ng literal, kung halimbawa, walang scholar kayo ng scholar, mga marunong sa Hebrew at Greek na nagpapaliwanag sa inyong samahan. Nagkakaroon ng problema yung ganon. Halimbawa, doon sa sulat ni Juan, doon sa tagpo sa kasalan sa Cana, sa John chapter 2, di ba? Ito, example lang, sinabi ng may problema doon sa kasalan sa Cana, nagkulang ng alak, at nandun ng ating Panginoon, at nilapitan ng nanay niya, si Mary, ang Panginoong Jesus, para humingi ng tulong kung paano mapunan na magkaroon pa ng alak, kasi kahihiyan yun sa mga ikinasal na nagkulang sa alak. Di nagtanong ang si Mary, lumapit sa kanyang anak. Ngayon, nung lumapit si Mary para sabihin yung problema, ang sagot sa kanya ng Panginoong Jesus, tingnan nyo anak niya ang Panginoon, si Jesus, ang sabi ng Panginoong Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Yan, word for word yun. Literal translation yun from the Greek. Ngayon, sa mga nagbabasa ngayon sa ating contemporary, bakit ganun yung pananalita ng Panginoon? Parang nilapastangan niya doon ang kanyang nanay. Kasi una, tawag niya babae. Di ba? Di man lang niya sinabing mother o nanay o ano pa man. Tapos sinundan niya pa ng pananalita na anong pakialam ko sa iyo? Di ba? So sa mga nagbabasa ngayon, dahil yun ay tawag nga natin literal. Word for word translation yan. So yun yung magiging suliranin kung walang nagga-guide na scholar na nakakaintindi ng Hebrew at Greek sa inyong samahan. At praise God, since the Seventh-day Adventist Church is a visible remnant church of God, marami po tayong mga scholars dyan. At kahit hindi scholars, yung mga layman natin at mga ministro natin na nakakaalam kung paano magbasa, kung paano mag-extract or exegete nung mga talatang ginagamit sa Biblia, nabibigyan ng solusyon. At yan ay purihin ng atin Panginoong Diyos. So, doon sa example natin, sa mga nagbabasang walang alam doon sa uri ng translation, at yan ang kahinaan din ng mga tumutulig sa Biblia, hanggang doon lang sila sa pagtutulig. Hindi naman nila maintindihan yun kasi nga incompetent sila dahil nga hindi naman nila alam yung science, especially sa translation, at doon sa tinatawag na historiography ng Bible. Ayaw lang nilang umamin talaga dyan. Gusto lang nila mag-ingay. Okay? Balik tayo doon. Nung sinabi ng Panginoon yon kay Mary, hindi po yun paglapastangan sa kanyang nanay. Una, yung salitang babae, sa kultura ng kapanahunang yun, ng Near Eastern people, yung word na babae is a word of endearment. Hindi ho paglapastangan, kundi pagmamahal po yun sa nanay, woman. Hindi iba, kasi magkaiba tayo ng kultura ng mga Hudyo at ngayon Yan nga ang isa sa bridge na tinutuloy natin kung papasok ka sa interpretation ng Bible kasama na ang culture bukod sa language. May gap tayo dyan. Time gap, language gap, culture gap. Yun yung tinutulay natin. So doon pa lang nga tayo sa science of translation Marami ho yan, malawak ho yan. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon babae, hindi ho yan pang lapastangan kay Mary, kundi paggalang po yun. It is a word of endearment. At yung salitang anong pakialam ko sa'yo, hindi ho ibig sabihin, paglapastangan din yun. Wala akong pakialam sa'yo, ba't ka lumapit? Hindi ganon. Sa Greek ho kasi, kaya nga, yan yung isa sa suliranin ng literal or word for word. Ilan lang ho yan sa example. Pero hindi ho masama na magsalin ka ng literal. Wala naman problema yan as long as mayroong magpapaliwanag na nakakaintindi ng Hebrew at ng Greek. Ganun ho yun. So yung sinabi ni Kristo na babae, anong pakialam ko sa iyo? Yung salitang anong pakialam ko sa iyo, ang ibig lang sabihin, ipaparaphrase ko na po Kasi siyempre hindi naman tayo pwedeng magbigay sa inyo ng 101 Greek.
Greek exegesis, ano ho? Kasi kahit gagawin natin ho dito sa program, di naman maintindihan ng higit na nakararami yan. Kaya idediretso ko na lang yung punto, and then kung duda kayo, magtanong kayo sa mga scholar kung tama ba o mali sinabi ni Brother Melvin. Nung sinabi ho doon ni Kristo na anong pakialam ko sa'yo, ang ibig lang niyang sabihin ay ganito, anong meron ako dyan sa problema? Yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, anong kinalaman ko dyan sa problema? Nagtatanong ang ating Panginoon, anong kinalaman ko dyan sa problema? See? So nakita ho ninyo, yun ang isa sa tinutukoy nating nagiging suliranin minsan pag literal, pero hindi ho masama na gumamit ng literal translation. Okay? Yun yon. Ngayon, mas preferred ng higit na nakakarami sa science of translation ay yung dynamic. Kasi nga doon, pinapagaan ng mga translators. At tandaan ninyo, maraming group of translators yan. Halimbawa sa NIV, sa pagkaalala ko, mahigit 100 yung mga nag-translate dyan. At sa iba't ibang samahan yan ng pananampalatayang Kristiyano din ho. So, siyempre, composed ng mga scholars ho yan. So, sinasali nila yan na merong concession ang maraming scholar. Hindi ho yan monopoly ng translators o ng samahan ng pananampalataya. So kita nyo, doon pa lang marami na hong dapat pag-usapan na bagay. At sinubukan ko lang ho na ipakita ho sa inyo sa simpleng kapamaraanan na kung bakit reliable o authentic ang Bible. Dahil mula sa autograph, siyempre autograph, sulat kamay ng mga katulad nila Moses, ang pinagsusulatan kasi ng Bible ay yung mga balat ng hayop, papyrus, yung iba sa bato. Lahat ng writing materials na yon, naluluma yan, mga kapatid, mga kaibigan. Naluluma, wear and tear, ika nga. Pag umaba na yung panahon, siyempre naluluma yan. Okay? So, ang gagawin ngayon ng mga scribe, na mga Hudyo, yung mga naluluma na yon, bago lubusang yung wear and tear, kukopyahin nila yon. Okay? So, sa process ng copying na yon, okay. Ang tawag naman doon, transmission. Wala pa tayo sa translation. Kaya nga mahaba ito eh. Ito pinapaliwanag natin. Itinatry natin na i-simplify sa inyo. So, dadaan yan, pag malapit nang masira yung writing material, transmission na. Itatransmit sa ibang writing material. At yung pinagkopyahan, bibigyan nila ng ceremonial burial. Yan. May ceremonial na paglilibing. Kaya naalala nyo, noong 1947, doon sa harap ng Dead Sea, sa Qumran Cave, natuklasan doon yung iba't ibang scrolls dahil sa pottery, dahil doon nililibing. Example ho yun ang sinasabi natin na merong ginagawang burial doon sa mga nalulumang writing materials. Kaya dadaan yan sa transmission bago pa dumating sa tinatawag na translation, yung binanggit kong science of translations, bago pa dumaan doon. So, yung historiography ho, napakahalaga ho yan na maunawaan ng bawat isa. Although, syempre, hindi lahat naman ay gumugugol ng oras dyan dahil mahaba hong pag-aaral ho yan. Hindi ho yan yung tipong nakabasa tayo ng 1 linggo, okay na. Hindi ho ganun yon. Mahabang proseso ng pag-aaral. Kaya nga, pinupuri natin ang ating nung Panginoong Diyos dahil mayroon tayong mga scholars na nag-aaral niyan, godly scholars, at syempre mga pastors, laymen na nakakaunawa niyan. Kaya ito, kagaya ng program natin, pinapaliwanag ko na lang sa inyo sa anyways, kung maintindihan ng iba sa atin, simpleng pagpapaliwanag, sinisimplihan na lang natin. Ngayon, ito pong historiography, meron ding at least na 3 kapamaraanan na titingnan mo dyan. Yung una dyan, yung bibliographical test. Ano pag sinabing bibliographical test? Ito po ay examination ng mga textual transmission na mga materials or documents na nakarating sa atin. Yan yung bibliographical test. Kaya nga bibliography, yung history ng writings. Mula halimbawa doon sa autograph, ano yung sumunod na writing material, kapareho pa rin ba yung kinopya na yun doon sa original? And then, yung kinopya na yun, kokopyahin uli yun. That is the process. Kopya ng kopya yan. Okay? Kopya ng kopya. Transmission pa lang yun. Hanggang sa dumating yung panahon ng translation. So, yun yung purpose ng bibliographical test. Ito po yung examination ng mga
textual transmission ng mga documents hanggang sa nakarating sa atin. So, proseso yan na inaalam mo backward yung pinanggalingan ng copying ito. Saan ba galing yung copying ito? And then nakita yung copy, check uli yun kung ano yung may mga differences ba yun. At doon nga papasok yung mga variants or textual variants. Yan yung mga proseso sa pag-aaral. Kasama na dyan yung internal evidence test. Pakibunot nga, Ray, yung saksak nun. Yung internal evidence test. Ibig sabihin, yung nilalaman nung sulat na yon. And then yung external evidence test, yung pangatlo. Ano yung external evidence test? Yan po yung mga writings na nagsusupport doon sa sinasabing ito ng Bible. So yan yung mga proseso ng tinatawag na historiography. Ha? Mahaba ho yung proseso, mga kapatid at mga kaibigan. Pero yun nga, sinasabi ko po sa inyo, para mapatibay ho kayo na ang Bible, authentic ho yan. Tuloy lang ho natin itong pagtuklas dito. Kasi ngayon, mayroon ng nasa 5,300 known Greek manuscript sa panahon natin ngayon, no? Ng New Testament. At meron pang 10,000 Latin Vulgate, at least 9,300 other early versions, at meron tayong mahigit 24,000 na mga manuscripts, copies of portions of the New Testament in existence. Kita nyo na meron tayong existido o umiiral na 24,000 copy ng manuscript. Kaya doon na tinitingnan nga, no, yung proseso na kung ito bang copy na ito ay hindi nagkaroon ng diferensya sa ibang copy. Yun. So doon pumapasok ngayon yung mga scholars para tingnan yung mga bagay na yon. Okay? So, eto. Pakita lang muna natin, Andre, yung mga picture dyan ng mga nag-uusisa sa eto yung mga yan. Yan yung mga pinaglumaang yan yung mga scrolls. Iyan yung isa ito doon sa nakita noong 1947 doon sa Qumran Cave, doon sa harap ng Dead Sea. Kasi noong 1947 may isang shepherd boy, isa siyang Arab na nagbabantay ng kanyang mga alagang hayop. Hindi, siyempre pagbata, ang hilig yan magbato-bato ng kung ano-ano, di ba? And then may narinig na kalansing nung pumasok yung bato doon sa isang yungib sa Qumran. Anyway, maraming yungib ho doon. May kumalansing, andun. Yun ang naging simula na natuklasan yung tinatawag na mga manuscripts na nakalibing doon sa Qumran. Yung binanggit natin kanina. At nakita doon yung malaking portion ng Isaiah scroll. At ito nga, tingnan nyo yung kagandahan nito. Yung bata, Arab. Okay? Yung Arab mismo ginamit ng Diyos para matuklasan yung mga manuscripts na yun doon sa Qumran. Kasi noon, ang available lang na Old Testament manuscripts ay nag-iidad ng 900 AD. Yun lang yung available noon na Old Testament manuscripts na pinagbatayan ng mga versions ng ating Old Testament books na mga translations. So, ang pinagbatayan lang, 900 AD ang edad ng manuscript na pinagbatayan. So, kinontest noon ng maraming mga liberal scholar, no, at ibang religion na mapagkakatiwalaan ba natin yung hawak nating Bible ngayon, especially the Old Testament? Kasi yung pinagbatayan lang natin na pinakamatandang kopya ay 900 AD. Oh, kita nyo, oo nga naman. Kaya yung iba tuloy nagkaroon ng pagdududa. So, sinadya ito ng Panginoon, siyempre, ito yung God's providence na tinatawag, na matuklasan nga yung nakalibing na mga manuscript na nalaman na nakalibing doon sa mga cave doon sa Qumran. At doon nakita nga ng mga scholars, ito nga, pinakita ko sa inyo, yung paghahambing-hambing nung kopya nung 900 AD at yung natuklasan sa Qumran Cave na ang pinakabatanda ay nasa 250 BC. Oh, pinakamatanda, 250 BC. At nakita doon na wala namang tinatawag na malaking kaibahan. Babalikan ko yung punto na binanggit ko. Walang nakitang malaking kaibahan at hindi naging apektado yung doktrina na alam natin ngayon sa nag-i-exist na 900 AD na Old Testament manuscript. Walang pagkakaiba kahit doon sa nasa 250 BC pa na natuklasan na Old Testament portion ng Bible. Eto, babasahin ko yung isang scholar na nagngangalang Gleason Archer. Pakilagay, Andre. Eto, Survey of the Old Testament. Sabi rito, even though, nakita mo, Andre? Okay, thank you.
Even though the 2 copies of Isaiah discovered in Qumran Cave 1 near the Dead Sea in 1947 were 1,000 years earlier than the oldest dated manuscripts previously known, AD 980. They proved to be word for word identical with our standard Hebrew Bible in more than 95% of the text. The 5% of variation consisted chiefly of obvious slips of the pen and variations in spelling. Ayan. Ayan yung ilan sa mga binanggit ko kanina. Sabi ng scholar na si Gleason Archer, yan na nga, yung natuklasan noon, doon sa Qumran noong 1947, at yung nabanggit ko kaninang nasa 900 AD, ito nga, 980, yan yung pinakamatandang manuscript. At nung kinumpara, yung mas matanda kaysa 900 AD, napatunayan na sila ika ay word for word identical, more than o mahigit 95% ng mga text identical, at yung 5% na naiwan na merong pagkakaiba, tawag nga doon variation, na ang dahilan o factors ay slips of the pen or variations in spelling. Ano yung slips of the pen? Naalala nyo yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 5? Nang sabi niya, ni isang kudlit, ni isang tuldok ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Yung word na kudlit, o sa English na translation, titil, yan yung para maliit na kuwit. Ang kahalagaan ho ng kuwit na yon, kapag ka ikaw ay nagkaroon ng pagkakaiba sa paglalagay ng kuwit, pag-aalis ng kuwit, o sa kurbada, o sa kantuhan ng mga characters ng Hebrew, maiiba na ang basa ng character, ng letter. Maiiba ang basa. At kapag naiba ang basa ng letter dahil doon sa titil o sa kuwit, maiiba na rin ang meaning. Yun yung pinupunto na slips of the pen. Halimbawa, yung word na dalit, yung D, kantuhan yun ganyan. Dalit. Yung resh, yung R ng Hebrew, ganun din pero kurbada ang kanto. Kurbada. Yung dalit or D, kantuhan. O halimbawa, may nginig yung kamay mo, sa halip na maikanto mo, na kurbada mo. Or vice versa. Sa halip na may kurbada mo, na ikanto mo, o di yung R, naging D, at yung D, naging R. Therefore, may iba nga ang meaning. Ganon din sa waw at sa yod. Yung waw, pag ganyan parang kuwit lang pero mas mahaba. Yung yod ay literal na kuwit. Okay? Maliit lang ang diferensya. Bawa, nanginig yung kamay mo, sa halip na kuwit lang, napahaba ng konti. Ang basa nun, wow. O ngayon, halimbawa naman, wow ang isusulat mo, maliit lang yung nagawa mo. Sa pagsusulat mo, yung kuwit lang, ang basa nun, yod. O di, kapag nagkaiba yung pagguhit mo pa lang nung Hebrew character, iba na rin yung basa. Yun yung punto na slips of the pen or variations in spelling. Kasi sa isang salita sa Hebrew, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba yung spelling depende nga doon sa kuwit na ginagamit mo o sa proseso ng mga tinatawag na mga bagong nakalimutan ko lang yung tawag doon sa ginamit noong for about 500 AD, Masoretes yun. Nalala ko na. Yung mga Masoretes ginamit ng mga kapanahunang yon para magbigay ng mga rules on how to pronounce the Hebrew word or Hebrew word kung paano i-pronounce. So naglagay sila ng mga vowels, ng mga rules doon sa pagbasa ng puro consonants na Hebrew. So ang nangyari ngayon, yun na nga, may mga rules dyan na kapag kahit isang salita lang at merong hindi mo napansin yung ilang mga, halimbawa natin, colon sa English, yung colon niya, kung saan niya ginamit, at yung mga dash doon sa isang word, nag-iiba ng basa. Kaya yun ang punto ng variations in spelling. Okay? So yun, pinapaliwanag nating mabuti. Kaya lahat ng yan, kapatid na nagtanong, pinagdaanan ho yan ng Biblia. Sa madaling salita, nung makarating sa atin, literal salita ng Diyos yan. Accurate yan, walang pagkakamali. Yung nagsasabing may pagkakamali, yung mga taong incompetent pagdating po sa pag-unawa, paano nakarating sa atin ang Bible. Kaya nga, paulit-ulit kong sinasabi, meron silang tinatawag na Dunning-Kruger effect. Kasi nga, incompetent sila nagmamarunong sila sa bagay na hindi naman nila alam. Yun ang ibig sabihin ng Dunning-Kruger, pinasukan mo yung isang bagay na hindi mo kabisado.
Tayong mga Kristiyano, kabisado natin yan. Okay? Pero siyempre, nandiyan, hindi lahat yan. Of course, hindi lahat yan. Ito pinapaliwanag natin, hindi naman lahat may ipapaliwanag ito. Ganun ho yun. Ito pa, basahin pa natin yung kasunod, Andre, galing pa rin kay Gleason Archer. Even those Dead Sea fragments of Deuteronomy and Samuel, which point to a different manuscript family from that which underlies our received Hebrew text, do not indicate any differences in doctrine or teaching. They do not affect the message of revelation in the slightest. Kita nyo? Kahit yung mga pinag-usapang fragments sa Deuteronomy at Samuel, na magkaibang family yung pinanggalingan, hindi nagpapakita ng pagkakaiba sa doktrina o turo. Kita nyo? Kahit pala nagkakaproblema yung spelling, slip, kaya nga 5% lang yun. 5% lang yung may problema, variations tawag doon. No? Hindi apektado yung doktrina at turo. Kung ano yung doktrina ni Kristo, kung anong doktrina ng Diyos, mula pa sa panahon ni Moses, yan pa rin yung nakarating na turo sa atin. Kaya sa tanong, reliable ba? Authentic ba ang Bible? Of course, authentic ang Bible. Kaya pinapaliwanag natin yung ilan sa mga prosesong pinagdaanan ng Bible na hindi alam yan, literally, nung mga tumutuligsa sa Bible. Kita nyo? Pinapaliwanag natin yung mga angle doon na hindi maintindihan yan ng mga tumutuligsa. Okay? Ito pa. Tingnan nyo, itong Andre, yung picture ng mga matanda, ayan, yung mga scribe, no? Ayan, napansin nyo yung mga Hebrew character na yan? May makikita kayo mga kuwit-kuwit dyan sa taas. Ito ho, ang text na ito, square script na ho ito. Nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, obviously, square script na yung ginagamit. Kasi bago sa panahon ng ating Panginoon, panahon pa lang nila Moses, paleo type of Hebrew text ang paraan ng pagsulat. Dito sa nakikita nyo sa screen, yan ang tawag dyan, Hebrew square script. At yan ay sa kapanahunan na ng ating Panginoong Jesucristo, kaya may sinasabi siya ni isang kudlit, ni isang tuldok. Yan ho ang nilalaman ng Hebrew square script. Okay? Ayan. Next, Andre. Yan ho, kita nyo. Kung gaano kaingat, alam nyo yung pagsusulat, bawat column yan, bilang na bilang yan. Bawat word, bawat letter, bilang nila yan para ilagay sa isang scroll. So, ganyan ho, katibay yung Biblia ho natin ngayon. Okay? At sa pag-aaral ho ng Biblia, yung isang professor ng history, kung naririnig nyo, si Dr. Gottschalk, Louis Gottschalk ng University of Chicago, pinakita niya yung historical method at guide na ginagamit ng marami sa kanilang historical investigation. Kaya nga ang Bible nga dumaan sa historical investigation, kaya nga historiography, no? Ang pinonto ni Gottschalk na isang professor sa University of Chicago, para masabi kung totoo yung isang bagay o yung sumulat na yan, dapat yung sumulat at yung witness ay may ability, may kakayanan na na magsabi ng totoo. Kasi makakatulong yan sa mga historian para madetermina yung credibility. Again, ang pinag-uusapan yung witness. Ang mga witness, yung mga writer ng Bible at iba pa. Okay? Sila yung mga witness. At required ho, para masabing credible ang witness, para masabing credible siya, dapat nagsasabi siya ng totoo. Puntahan natin yung dito sa korte. Sa korte, kung paano naglilitis yung mga tao na nandyan sa korte, sa mga abogado, yung witness, at yung hukom. Napapansin nyo kung bakit sa magkaiba, halimbawa doon sa inaakusahan at yung umaakusa, mayroong mga nagko-cross-exam ng mga abogado. At paraan ng cross-examination ng mga abogado sa witness para makita nila, madetermina nila kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Kaya ang pagtatanong ng mga abogado, yung isa sa paraan ng pagtatanong nila, ulit-ulit. Halimbawa, nagtanong sila ng sunod-sunod na tanong. For example, from A, question B, C, D, E, F, G. Ngayon, ang gagawin nila, kung consistent yung witness, babalik ta rin nila yung tanong. Kunyari, mula naman sa huli, patungo sa una. At ulitin-uli nila yan. At kung yung witness ay nasasagot niya lahat consistently, yung tanong na yun ng abogado, doon na determina ng judge na nagsasabi yung witness ng totoo.
Mayroon silang kaalaman kung paano gawin. At yung binanggit ko na yun, isa lang yun. Marami silang pamamaraan para malaman kung yung witness nagsasabi ng totoo. Okay? Yun sa korte ng tao. Pagdating po dito sa historiography, ganun din. Okay? Kung yung writer may kakayanang magsabi ng totoo. At of course, pag pinag-usapan yung kakayanan ng witness na magsabi ng totoo, dapat nandoon siya geographically at chronologically sa lugar na pinag-uusapan. Anong ibig sabihin? Meaning yung witness nandoon sa location at sa panahong yon. Yun ang ibig sabihin ng geographically at chronologically. Nasa lugar siya at nasa oras din siya nung sinasabi niyang yon, sa panahong yon. Ang ironic dito, yung mga taong tumutulig sa Biblia, hindi mismo nabuhay nung panahong yon. O kahit yung mga historical critical scholar na mga Kristiyano na hindi naniniwala sa milagrong ginawa ni Kristo, kita nyo, Kristiyano na yon. Kaya nga magkakaiba, kaya nga binigyan ko ng label kung ano yung nasa linya ng Panginoon, ano yung nasa linya ng wala sa Panginoon, tinutumbo ko na ng diretso. Kasi yung mga historical critical scholar, yung methodology nila sa pag-interpret ng Biblia, hindi nga sila naniniwala sa milagro. Hindi sila naniniwalang si Kristo'y lumakad sa tubig. Hindi rin sila naniniwala na nilikha ng Diyos ang sanglibutan sa loob ng 6 na araw. Para sa kanila, mga Kristiyano yan, dumaan yan sa billions of years. Kita nyo? Yan yung mga historical critical methodology na ginagamit. Kaya nililabel natin, baka maligaw yung iba na, uy, Kristiyano ng scholar yan. Ginagamit pa nga sila, di ba? Sa mga debate, eto Christian scholar pero hindi naniniwala sa inyo. Kasi nga, hindi ninyo binibigyan ng pagkakaiba na ang mga scholar mayroong iba't ibang methodology na ginagamit sa pag-interpret ng Bible. At syempre, dito tayo dapat sa historical grammatical method of interpretation. Yan ang ginagamit natin. Ngayon, ito yung ironic na sinasabi ko. Yung mga taong nabuhay lang noong 19th century, kasi dyan lumitaw ang halos maraming critical scholar na tinutulig sa ang Bible na hindi yan totoo, hindi yan totoong merong lugar na na pinanggalingan si Moses. Kaya ibang Moses sumulat yan. Hindi rin sila naniniwala sa writings ni Daniel na nasa Bible. Ibang Daniel yan. Kita nyo? Mga scholar din yun ng Kristiyano. At itong mga taong ito, nabuhay lang noong 19th century, sila ang nagsasabing, hindi totoo itong event, hindi totoo yung event, hindi totoo yung ganitong event. Nawala mismo sila doon sa lugar na yon. Yan yung punto natin na yung witness, yung nagsasabi ng ganito, dapat credible ka kung nandoon ka mismo sa lugar, nandoon ka mismo sa panahon. Yung mga malalakas ang loob na tumutulig sa Biblia, wala mismo sila sa panahong yon. Di ba? Ngayon, baka sabihin naman, paano yung mga historical grammatical methods ng mga scholars? Nandun din ba sila sa lugar? Ang nasa lugar, yung witness. Okay? Meaning to say, ang Bible, mga witness yan, yung mga writer. So, titingnan mo ngayon. Kaya nga dyan pinag-aaralan yung mga science of interpretation. Kung nagsasabi ba sila ng totoo o hindi. Ituloy natin kung paano ginagawa yan. Katulad nitong si Lucas, Dr. Lucas. Pakilagay ang Ray sa Lucas 1:1. Sabi rito, yamang marami ang nagpilit na mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsunod, sa verse 2, sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita. Ay, verse 3, minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Napansin nyo? Si Dr. Lucas, mismo siya, wala doon sa panahon nang nangyari yung mga bagay na pinag-uusapan, especially ito nga nangyari sa ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang mga ginawang mga milagro. Kaya ang ginawa ni Lucas, nagsaliksik. Ayan. Kaya si Lucas, maliban sa doktor, siya po ay isang historian. Okay? Kaya nga sabi niya po rito, nag-ayos ng isang kasaysayan ng mga bagay na nagganap sa gitna natin. Yung mga bagay na pinag-uusapan about the deeds, the life, the miracles, the death and resurrection of Jesus Christ. Siniyasat mismo niya yon, yung nagganap sa gitna natin. At ito nga, ang kanyang, pinuntahan ay yung mga saksing nangakakakita, yung mga ministro ng salita.
Kaya nga ito yung sa witness, dapat yung witness may kakayanan, the ability to tell the truth, at dapat nandoon siya geographically at chronologically sa pinag-uusapan na lugar at kung ano mang issue pinag-usapan sa panahong yon. Kaya minagaling niya na mag-investigate ng pangyayaring sunod-sunod. Kaya nga isinulat yung Lucas, makikita niyo doon sa investigation ni Lucas na inisa-isa niya yung mga pangyayari. Inalam niya sa mga witness yung mga naganap patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pagdating naman kay apostol na si Pedro, eto, sa 2 Pedro 1:15 ang sabi ganito. Pakilagay yan, Ray. Sapagkat kami ay hindi nagsisunod sa mga katahang ginawang mainam noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kaniyang karangalan. Napansin nyo? Sila Pedro hindi nagsisunod saan? Sa mga katha, yung gawa-gawang kwento. Sila mismo nasaksihan nila ang ating Panginoong Jesucristo. Sila mismo yung saksing nakakita kung paano si Kristo lumakad sa tubig, kung paano si Kristo bumuhay ng patay. Kaya nakarecord yan sa Biblia. Tapos ngayon, yung mga taong nabuhay lamang nitong later generation, sila ang may lakas ng loob magpasubali na hindi totoong bumuhay si Kristo ng patay. Hindi totoong lumakad si Kristo sa tubig. Kita nyo? O ngayon, ano yung nangyari doon sa mga taong nagsasabi na ngayon na hindi nangyari yung mga milagro? Pagdating sa korte, ang tawag dyan, hearsay. Yung nakinig ng mga chismis, sabi nga ng mga panahon nga, ang terminology nila, mga marites. Yun lang ang pinakinggan nila. Samantalang yung witness natin, yung mga writer mismo na nakakita ng pangyayari at hindi lang sila. Tandaan nyo mga kapatid, mga kaibigan. Sila Pedro, sila Lucas, sumulat nung kapanahonang yun na nabubuhay yung mga tao na against o laban din kay Kristo. Kung mali-mali ang pinagsusulat nila Lucas, nila Pedro at ibang apostol, ang unang-unang tutulig sa kanila ay yung mga tao mismong nabuhay nung panahong yon, kasama na yung mga hari na lumalaban kay Kristo. Di ba sila ang unang dapat tumulig sa Bible? Pero bakit sila tumahimik? Alam nilang totoong mga nangyari yung pinagsusulat ng mga alagad. Tuloy pa natin para maintindihan lalo natin. Kaya nga yung closeness ng recorded accounts na yon ay epektibong kapamaraanan yun para mag-certify ng accuracy. Accuracy nung sinasabi ng mga saksi. Okay? Kaya nga, yun yung binabanggit ko. Yung mga sinulat na yun ng mga apostol, ang unang-una natutuligsa at magpapawalang bisa noon yung mga kalaban mismo nila. Tandaan nyo, nasa minority ang Christianity sa panahong ito. Mob ang kalaban nila. Meaning, barangay ang kalaban nila. Maraming mga taong kalaban ng mga Kristiyano noon. Sila ang unang-unang magsabi, Pedro, Lucas, mali-mali, pinagsusulat ninyo. Kita nyo, walang imik sila. Bakit? Alam nila totoo pinagsusulat nila. Tapos yung mga taong nabuhay lang noong 7th century, 19th century, sila yung nangunguna magsabing hindi totoo yung sinabi ng Bible. Doon pa lang mag-isip-isip na tayo mga kaibigan. Eto, puntahan natin. Yung sulat uli ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 22. Sabi rito, kayong mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Ayan. Napansin niyo po yan? Eto nung sila Apostol Pedro, siyang nagsasalita rito, nangangaral kasama ng ibang mga apostol. Kausap dito yung mga nagpapatay kay Kristo, tandaan niyo yan. Kasama dito yung mga taong nagsabing ipako siya sa krus, ito yung mob. Kaya nga sabi dito ni Pedro, ito sa kanyang mga kababayan, ito ikang si Jesus na taga Nazaret, pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng alin? Gawang makapangyarihan. Sa pamamagitan ng ano? Kababalaghan. Yung mga milagro na ginawa ni Kristo. Sa pamamagitan niya sa gitna ninyo. Ano sabi ni Pedro? Sa gitna ninyo, in the midst of you. Meaning mga saksi din, yung mga kalaban ni Kristo sa mga ginawa ni Kristong milagro.
O ang mga saksi dito, hindi lang yung mga kampi kay Kristo, kundi maging kalaban ni Kristo. Ginawang mga milagro sa gitna ninyo, gaya rin ang nalalaman ninyo. Tingnan yung mga kalaban mismo ni Kristo. Kaya walang imik sila sa mga sinulat na ito ng mga apostol dahil nangyari nga, alam nila dahil naganap sa gitna nila. So sino yung nagsasabing hindi authentic ang Bible? Di yung mga chismoso lang dito sa huling panahong ito. Walang alam, incompetent pagdating po sa usapin sa banal na kasulatan. Di ba? Yun mga kapatid at mga kaibigan. Kaya tayo very passionate sa pagpapabatid, pagpapaabot ng ganitong usapin. Hindi ho tayo rito nag-hold back pagdating sa ganitong bagay. Kasi literal ang ginagamit natin dito, common sense. Although I believe common sense is not common at all. Ang common sense, hindi na common sa lahat yan. Dahil yung iba, pinili nilang huwag gamitin ang common sense nila. Eto mga kalaban mismo ni Kristo nakasaksi sa kanyang mga milagro. At sabi nga ni Pedro, nasaksihan ninyo, nalaman ninyo. O punta naman tayo kay apostol na si Pablo. Kasi itong aklat ng gawa, gaya ng sabi natin, sulat ito ni Dr. Lucas sa kanyang pagsasaliksik ng kasaysayan, yung mga ginawa ng mga apostol. Sabi rito ni Apostol Pablo sa kanyang pagtatanggol sa harap ng hari o leader na si Festo, leader ng Roma. Datapot sinabi ni Pablo, hindi ako ulol kagalang-galang na Festo, kundi nagsasalita ako ng mga salitang katotohanan at kahinahunan, sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Tingnan nyo, ito yung panahon ng pagtatanggol ng apostol na Pablo sa kanyang sarili. Nung nagpapaliwanag si Pablo regarding his encounter with Jesus Christ, sagot ni Haring Festo, nauulol ka, Pablo. Kaya nga sagot ni Pablo, hindi ako nauulol. Sagot ni Pablo, hindi ako nauulol kagalang-galang na Festo. Nagsasalita ako ng katotohanan. Bakit? Sapagkat alam ng hari. O kita nyo, pati hari alam yung sinasabi ni Pablo. Alam ng hari yung litanya ni Pablo patungkol sa encounter niya kay Kristo. Alam ng hari na si Kristo'y gumawa din ng mga milagro, si Kristo'y pinatay at nabuhay. Alam ng hari yon. Bakit? Ang sabi ni Pablo, walang nalilingid, walang natatago. Ibig sabihin yung kasaysayan, bunyag, hayag sa panahon nila. Walang nalilingid dahil yung mga bagay na pinapaliwanag ni Pablo regarding kay Kristo, hindi ginawa sa isang sulok. Meaning hindi sa isang corner na ilan lang nakakakita. Hayag sa lahat, walang nalilingid. Kita ng lahat. Kita nyo? So authentic ba ang Bible? Authentic, yung mga witness mismo nagsasabi. Dahil unang-una nga, nadudurog dapat sa mga apostol o witness na ito, yung mga kumakalaban sa kanila kasama ng hari. Nung sinabi ni Pablo ito sa hari, walang imik si Festo. Bakit? Alam nga niya na si Kristo ay pinatay at muling nabuhay at na-encounter nga ni Pablo yung Jesus na yon na dati kinalaban niya. Di ba? Ngayon, pagdating netong paglitaw ng 7th century hanggang sa panahon natin ngayon turo na nila si Kristo hindi pinako sa krus. Kita nyo. Yung mga witness na nagsasabi, yung mga hari na kalaban ni Kristo, yung mob na kalaban ni Kristo, walang tutol dito sa litanya ni Pablo regarding doon sa Kristo Pero yung nabuhay lang noong 7th century hanggang panahon natin ngayon, sila na yung nanguna para sabihin, hindi totoong napako si Kristo sa krus. O sinong paniniwalaan nyo? Kaya ngayon yung punto ni Dr. Louis Gottschalk, professor ng Chicago University, na ang pinakamabisa na para ma-determine kung nagsasabi ng totoo o hindi ang witness, ay nandoon siya geographically at chronologically at meron siyang kakayanang magsabi ng totoo. Kasi saksi nga siya O ngayon, baka sabihin nyo, hindi, dumaan ba yan? Pasok ba yan dito sa tinatawag na pamantayan ng batas na ginagamit sa sanglibutan? Pasok na pasok yan. Isang example dyan, nalimutan ko na naman. Dati siyang kalaban ng Christianity. Kasi lumalabas, atheist siya Hindi siya naniniwalang may Diyos. Yon, naalala ko na, praise God. Si Dr. Simon Greenleaf. Si Dr. Simon Greenleaf, try nyo i-google.
Siya yung gumawa ng isang tinatawag na sa Harvard University sa Amerika, ng usapin ng batas. Ganyan katindi si Dr. Simon, no? Siya'y gumawa ng batas diyan sa Harvard Law. Na yung ginawa niyang batas na yan, ginamit na pamantayan yan hanggang sa hukuman natin ngayon. Ngayon, si Dr. Simon Greenleaf, hindi siya naniniwala sa Christianity. At lalo, siyempre, hindi siya naniniwalang may lumitaw o nag-exist na Hesukristo 2,000 years ago. So, challenge niya yung kanyang sarili. Ginawa niya yung kapamaraanan ng batas dito sa sanglibutan. Tingnan niyo kung gaano katalino yung Simon Greenleaf na yan. Harvard yan ha, siyang gumawa ng mga principles of law na ginagamit ngayon sa mga hukuman. Ginamit niya yung batas para suriin kung may nag-exist ba na Hesukristo 2,000 years ago? At kung totoo ang Christianity? In short, doon na-convert si Dr. Simon Greenleaf sa paggamit niya ng batas dito sa lupa para patunayan, ang gusto niya, ang target niya, patunayang hindi totoo na may nabuhay na Kristo. Patunayan niyang hindi totoo na may namatay at nabuhay na Kristo. Nung kanyang inimbestigahan ito at ginamit kayong batas dito sa lupa, na-convert siya at siya naging Kristiyano at siya naging mananampalataya ni Kristo. Dahil laksang evidence ayon sa kanya. Yan, basahin nyo yung kasaysayan ni Dr. Simon Greenleaf. The abundance of evidence. Sapat-sapat, sobra-sobra yung mga ebidensya na meron ngang nag-exist na Kristo. Hindi lang sa Biblia ang kanyang binasa, ha? Kundi sa mga historian mismo, lalo na nung nabuhay, nung kapanahunang yon, 1st century. Tayo nga, may nababasa nga rito. Ito pang Dr. Simon Greenleaf na ito na bihasa sa batas. Kaya nga, kung bukas ang isipan ng tao, maniniwala siya sa Bible, maniniwala siya na merong Kristong nabuhay, namatay, at umakyat sa langit. At pinakamabisang kasangkapan, ang Biblia mismo, dahil ito po yung mga witnesses mismo, na nagsasabi, nung mga naganap, sila mismo nakakita. Yan ang sabi ni Pedro. Hindi kami gumagawa ng katha. Kami mismo nakakita. Kita niyo? At hindi lang sila, kasama na yung mga kalaban ni Kristo. Kasama na yung hari. Kaya nga, napakabuti ng ating Panginoon. No? Sa mga taong gustong malaman ng totoo, sapat yung ebidensya. Pero doon sa ayaw, sa ayaw, at ang gusto lang ay tuligsayin ng Biblia, tambakan mo man yan ng ebidensya, buhusan mo man yan ng ebidensya na mas malaki pa sa bahay nila, hindi pa rin yan maniniwala. Kasi nga sarado na yung mga utak ng iba dyan sa kanila. No? Yun po yun. Kaya, sa tanong, authentic ba ang Bible? Brother Nice Navarro, authentic. Na authentic. Wala nang o-authentic sa pagiging authentic ng Bible. Yan ang tunay na authentic. Dumaan sa lahat ng proseso, ng usapin ng historical investigation. Okay? Pagod ako doon Praise God. So, yun lang po muna. Mga kapatid, yung atin nung pagsagot sa mga tanong dahil medyo napahaba ako dito sa huli. So, purihin ang atin nung Panginoong Diyos at sa darating puli na Sabado, ay magsama-sama ho tayo at magkita-kita ho tayo sa ating programa. Tapusin natin ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin and then ay babati po ako sa ating mga nandito pang makikita ko po. Okay, tayo manalangin. Maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabay sa programa at sana ito pong mga kasagutang ito ay nagbigay ng tatag ng pananampalataya ng mga nagtanong at ang kanilang sambahayan ay patuloy na maglingkod sa inyo at ang bawat isa hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Salamat Ama sa pag-asang ito, alang-alang na lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Okay, so bati muna tayo pero yun nga, paki-share yung mga video natin mga kapatid Okay, babasahin ko na yung mga nandito. Eli Lomara Ruiz, yan. Brother Juan Nepomuceno III, Brother Alex Alvin Aguirre, Brother Dwick Servidad. Okay, Baby Sian Lamar. Adia Almasco from Nabua, Camarines Sur. Eli Ruiz from Taguig City, Tipas. Lapit lang sa amin Sister Grace and Bernardino Zamora at Brother Richard Zamora. Sister Adelaida Trajano, Randigay Javier, Florentino Evangelista from Bustos, Bulacan. Sister Rose Bongkayaw, yan. Brother Richard Hinutan, yan.
Brother Vernon Arguelles from Australia. Brother, sino pa dito? Eli Lomarda Ruiz, Luz Mortera. Rodencio Alora. Alright. SG Ramos, Yen Busto, Ninita Estremera from Parañaque City. Brother Dong Cyril. Cram Val from Occidental Mindoro. Eli, nabasa ko na yata. Okay. Sino pa dito ha? Okay. Nabasa ko na lahat yata. Ayaw nang umakyat. Okay, so yun lang. Anyway, yun nga mga kapatid at mga kaibigan, sa muli, ang programang Reasons of Faith ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Pakishare po ang ating mga video at sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito, ang aking nakaagapay bilang technical, ang aking pamangkin, Andre Agruda. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.